Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, so energy of collective around this channel. Nanatili ka na guarded, natataas ng wall, na-intimidate. That's why hindi ka nagtitake na action. Pero nakarecover ka na sa pwedeng illnesses, diseases, or ills from feeling na left out or cold. And you're positive and inspired. O pwedeng popular, famous, or else nagsisilbing inspiration sa iba, no? Or you're shining bright. Yun. You're shining bright like a star. Sino kayo makaresonate dito? Makarelate dito sa reading? Ito energy mo. The Hermit in reverse. Hindi mo na ina-isolate ang sarili mo. Hindi ka na puro pag-introspect ang ginagawa mo. You're coming out from your shell and may mga nalaman ka na sa sarili mo. May mga naliwanagan ka na, naklaruhan ka na. Noong times na nag-introspect ka, nag-focus ka sa inner self mo, within you. Ito manalaman mo nung nag-introspect ka, may nag-umpisang sumulpot, lumabas, nag-transform from the cocoon. Sumaring ikaw yan o iba. It's not you. May nalaman ka lang, no? Liwanagan ka na, yun pala, yung tao na yun ay dumaan sa transformation at nag-transform na siya from a larvae into a beautiful butterfly, from a powerless into a powerful, capable, winged. So, ibig sabihin pag winged, para siyang may pakpak na nakakalipad na. No? Kahit hindi naman literal na may pakpak talaga siya. Pwede yung wing dyan, na sumisimbolo ng wing, ay yung kaya na ng abutin yung mga pangarap niya sa buhay. Or kaya niya nang mag-travel. Kaya niya nang
mangarap. Kaya niya nang abutin yung mga hindi niya kayang abutin dati, na tinatanaw niya lang. Kasi nga nagkaroon na siya ng pakpak. Yung pakpak na yun, parang yun na yung capabilities niya na abutin yung mga pangarap niya. Sumisimbolo yung pakpak na yun ng strength, power, capacity to survive all the hindrances, all the restrictions, all the blocks along his or her path. No limitations. No impossible na kaya niyang gawin. Greatness. Feelings of superiority. Kasi kaya niya nang abutin yung mga pangarap niya. Na walang mga hadlang, walang makahadlang sa kanya. Kasi nag-transform na siya into something unimaginable. Pero hindi din mabilis ang proseso. Para siyang kinulong sa larvae, sa cocoon. Para siyang kinulong sa loob ng cocoon at that time na ina-isolate siya from others, building his or her inner strength. So mga ganun yung nalaman mo. Ang purpose niyan, kung bakit tumaan sa transformation at nag-transform yan. Yung nag-transform na yun na parang sumisimbolo ng butterfly, na parang butterfly na nag-transform ba. Para tuloy-tuloy ang kanyang misyon. Para walang makapigil, walang makapahinto, walang makahadlang ng kanyang misyon. Saan na? Bakit? Sarang mo nebra ko dito sa Wait lang guys. Okay na. Para tuloy-tuloy kung ano yung purpose ng God sa kanya. Actually, you're not affected naman sa nalaman eh. Na-transform yung tao na yun. Na-intriga ka. Yun ang reaction mo, naramdaman mo, na-intriga ka. Parang, andun yung interest mo na malaman. Pero there's mystery sa tao na yan. Na-intriga ka kung may gusto kang malaman sa kanya. Na-intriga ka. You want to know more, a lot, sa tao na yan. Kung bakit ganun siya. Kasi nga, ang main reason dyan, may purpose ang God sa tao na yan. May plano ang God dyan. May mission din from God, kaya ganyan yan. Ganun na yan kasimple. Parang mas lalo kang nafo-focus sa kanya. Interesado ka kasing malaman, no?
Yung about sa kanya. Ito ang gusto mong malaman. Kung bakit hindi na-atake yung isipan niya, ng mga spiritual attacks, ng mga deceit, arrows, or manipulation. Ayun, nag-overthink yung mga victim pag na-atake. So, nagtaka ka. Gusto mo malaman kung bakit hindi na-atake yung isipan niya. Baka gusto mo atakihin, no? Iniisip mo siguro, paano ba ito mapasok yung isip niya? Paano ko kaya makontrol yung isip niya? Bakit ano yung iniisip mo? Gusto mo malaman. Gusto mo nga daw pasukin yung isip niya eh. Kaya ikaw yung mangontrol eh. Hindi siya mangontrol sa isip niya. Sarili niya yung isip niya na gusto mong pasukin, kikontrolin mo. Uli ka. May kakayanan ka mang pasok ng isip siyan, kaya galing yung kakayanan mo na yan. Sa kabutihan ba? Pangontrol mo dyan. Binigyan ng tao ng free will. Lahat ng tao binigyan ng free will ng God. May sarili kang isip na dapat mong kontrolin buhay mo. Hindi buhay ng iba, hindi yung isip ng iba. Yung kakayanan mong mangpasok ng isip mo, na-atake ka ng isip ng papasok kayo, may sinesend ka sa isip ng tao eh. Na iba eh. Alam mo kung saan galing yan? Sa fallen angel. Hindi yan galing sa Diyos. Makontrol ka ng isip ng iba. May ginagawa ka. May kakayanan ka from fallen angel. Na pasok ng isip ng iba, makontrol ka. Nang-atake ka ng isip ng iba. Ngayon, nagtataka ka. Gusto mong malaman, bakit hindi siya mapasok? Alam mo, ginagamit ka ng fallen angel. Kaya kanya binigyan ng kakayanan na ganyan. Pero tuntua ka kasi nagagawa mo yun. Pero, hindi nga galing sa Diyos yung mga ganyan. Mamontrol ka ng isip ng iba, manipulate ka, atake ka ng isip ng iba. Hindi sa Diyos galing yan. Dahil ang Diyos nagbibigay ng free will sa tao. Diba? Binigyan niya ng free will ang mga tao. Kasi ayaw niya maging robot ng mga tao. Ganon din yung mga hayop. Ayaw niya yung walang kalayaan. Kaso lang, yung desisyon at choices ng mga tao, merong consequence yan. Merong parusa sa yung pinili nila ay sa kadiliman. O magpatuloy sa kasalanan, pagiging masama. Diba? O kaya yung pinili nila ay sa kadiliman, mag-circus, yun talaga, sure ball talaga yun. Parusa talaga yan sa kabilang buhay, sure ball talaga yan. Mag-aayaw niya yung nakatali yung mga tao sa kung ano yung gusto niya. Ayaw gawing robot. Tapos ikaw gusto mong gawing robot yung tao, gusto mo siyang gawing robot. Gusto mo siyang gawing robot, yung sunsunuran sa gusto mo, kaya pinapasok mo yung isip, kontrolin mo. Hindi ka naman daw matatawa pag napanood mo to. Sa mga makaresonate dito na gano'n ang ginagawa, gustong gawing robot ang iba. Mainis ka kasi nahuli ka. Nabuking ka. Na-expose ka. Intentional yung ginagawa. Galing sa fallen angel yan, yung kakayanan mo. Wow.
ha? Gawin mo palang robot tan eh. Ganyan ang bigay ng free will sa tao eh. Ikaw, gawin mong robot. Tanggalan mo ng free will. Ay gusto mong kontrolin. Pwede din sa iba reversal ito guys, na yan ang mga gusto mangontrol sa inyo ba? Pwede din ganun. Pwede din na nasa inyo na yan, alam niyo naman kung sino yung makaresonate dito sa reading. Pwede iba makaresonate, pwede iba hindi. Ito pa ang gusto mong malaman, no? Sa nag-transform na yan. Kasi diba gusto mong malaman, so alamin natin. Ming! Bumaba ka, Ming! Ming! Sige na. At naintriga ka. Tulungan kita para malaman mo kung ano mga gusto mong malaman, no? Atin na natin. Kung paano nagtagumpay at nagre-rejoice at nagse-celebrate, kumbaga paano nagtagumpay ito na maging butterfly na siya. Sa kabilaan siguro sa kabila ng mga deceit mo, hindi lang isang deceit, sa kabila ng deceit mo, o para bang hinaharangan mo, ayaw mong mag-transform siya, ayaw mong marating yung kung ano yung narating niya ngayon, o kung ano yung stage spiritually na status niya ngayon sa spiritual, kung paano niya narating yan, kung paano niya nagawa yan na makapag-transform totally. Ang bida dito, wala tang bida dito. Baga ikaw sa kadiliman, no? Klarong-klaro sa reading. Yung nag-transform into like a butterfly na to, nagkaroon ng transformation sa kanya, a huge transformation, complete transformation. Yun ang sa side ng Diyos at may plano ang Diyos dyan, may purpose ang Diyos dyan. Ginamit ka ng fallen angels. Para lang yan, pero ayan, nagtataka kung paano niya nagawa to, no? Nagtagumpay siya na maging may authority. And this person is respected now. Sa discernment niya, wisdom niya, sa braveness niya, di ba, red? And sa authority niya, ang authority niya galing sa God, hindi galing sa devil. Di ba merong mga may mga authority, no? Sinasabi nila, may authority sila. Gagawa nila ng witchcraft. Nagbinta sila ng kaluluwa nila, nagsanda ng kaluluwa nila para magkaroon daw sila ng authority. Saan nagbibinta ng kaluluwa? Sa Diablo, sa mga fallen angels, sa demonyo, kadalasan sa Diablo, no? Doon yun sila bibinta. O nagsasanda ng kaluluwa nila. Pero ang authority na yun, galing sa Diablo yun. Kumbaga, manipulating through manipulation. They're doing manipulation, lies, deception sa iba. Para magkaroon sila ng authority sa iba. Through spell, mga orasyon nila, di ba? Mga orasyon yung gawain nila, ritual. Para may authority sila sa iba, mag-dominate, mag-control sila, mga ganun ba? Mga black, mga hadlang, yan nagtatawag nilang authority. Pero iba ang authority galing sa Diyos. Makikita niyo yan sa tunay na alagad ng Diyos. Tunay na mga ganito kagaya nito na transform na. Hindi din naman madali ang ganyang mga pagdadaanan.
bago mangyari yung transformation or complete transformation. Kagaya sa nag-transform na yan. Wala kang balak na magbago. Wala. Hindi mo naman gusto na sa kadiliman kay nasasayid ka ng kadiliman, pero wala kang balak na magbago. Ang worst dyan, hindi ka na nga nagbabago. Kung bininta mo pa yung kaluluwa mo, sinanla mo yung kaluluwa mo sa devil, o fallen angel, o demonyo, o evil entity, ayun na walang kaligtasan talaga yung kaluluwa mo. Puro deceit ang ginawa mo. Sa ano pa, yung tao may purpose ang God. Alam mo, ang masakit dyan para sa side mo, para sa'yo, yung atake mo sa kanya, yung deceit, mga attacks mo sa kanya, iba-ibang deceit mo, iba-ibang atake mo sa kanya, yun ang nagpabilis na mag-transform siya. Hindi mo siya tinulungan. Ang intention mo hindi maganda. So, hindi mo siya tinulungan. Ang intention mo, atakihin siya, hadlangan siya, pigilan siya sa pag-transform niya. So, kung ano ang purpose o mission ng God sa kanya. Ikaw ang cruel. Ikaw ang evil dyan. Instead na reward ang matatanggap mo, hindi. Kabaliktaran yan. Parusa ng God ang matatamo mo dyan. Hindi sa tinatakot kita, sinasabi ko lang ang totoo. Sino ba ang rewarda ng God? Sa ginawa mo. Tingin mo rewardan ka ng God? Hindi. Kung God o si Jesus Christ, hindi yan mag-reward sa'yo. Baka yung sa kadiliman, pwede. Rewardan ka nila. Na nag-effort ka para i-try na pigilan yun. Mag-transform yan. Ito na-transform na yan. Ito pang gusto mong malaman. Kasi gusto mong malaman, no? May mga gusto ko malaman, so tutulungan niya kita para malaman mo eh. Ano ba talaga? Kung paano niya nakontrol. May nakontrol siya eh. Ikaw, ang pamilya mo, ikaw at ang pamilya mo daw. Kung paano kayo nakontrol niyan. Hindi porkit nakontrol kayo, ay masama na yan. Kaya siguro nakontrol kayo niyan, ginamit niya yung kakayanan niya para makontrol kayo. Kasi nga, tingnan mo naman ginawa mo. Baka kasama mo pa yung pamilya mo, kaya nakontrol kayo ng pamilya mo. At kung paano na limitahan. Siguro yung mga kainan yung mga kapamisti. Kung paano kayo nalimitahan o nakontrol. Yung mga pinsala na nagagawa nyo sa kanya, sa iba. O pwedeng, basta may nakontrol siya.
Kung paano niya nakontrol ang mga bagay-bagay na nag-umpisahan niya na alam mo yung positive siya, excited. And we're brave and flexible na nakontrol niya yung mga bagay-bagay. Kagaya ng ginagawa niya sa kanya. Nalimitahan na, nakontrol niya. Yun ang kakayanan na mga nadiskubrihan niya sa sarili niya habang dumadaan siya sa transformation. At yan ang nagagamit niya sa inyo ngayon. Galing yun sa God kasi, di ba, God na may purpose dyan. At hindi din naman madali ang pinagdaanan niya. Habang yung wala siya magawa, powerless siya kasi sa loob siya ng kukunat at time. Sige ninyo katake. Sige mo katake o ninyo ng pamilya mo. Inaatake niya ng deceit. Mga attacks. Any attacks. Diba? Ang dami yung deceit. Maba sa reading. Hindi ka nga nakaramdam ng awa dyan eh. Bakit wala kang awa? Evil ka eh. Sa side ka nakadiliman. Yung kakayanan mo galing sa Diablo eh. Lumalabas dyan eh. Ito pang gusto mong malaman. Kung paano ka niya na unstable. Na nawalan ka ng kumpiyansa, tiwala, at yung pagiging komportable. Pagiging confident. Natural na confidence mo sa yung connection mo sa nature. Yung mga connection mo sa connect mo ng mga entities, evil entities, kung paano kanya napa-unrooted, napa-ungrounded. At mabilis yung nagawa yun. Kung paano kanya napatumba. Kung paano nawalan ka ng tiwala at kumpiyansa sa mga kakayanan mo na galing sa Diablo. Wala kasing laban ng kakayanan na galing sa Diablo, kapangyarihan galing sa Diablo, fallen angels, entities, evil entities, I mean. Sa kakayanan o kapangyarihan galing sa Diyos. Wala laban niya sa Diyos. At yan, may kakayanan yung to, galing sa Diyos to, pag mga ganyan. Eh, siyempre, may plano, may purpose ang Diyos sa kanya. Ang God. Hindi mo din pala minaliit yan. Yung kakayanan yan. Kaya pala. Alam nyo kasi na ano yan eh. Hindi dapat maliitin yan, yung kakayanan yan. Kaya sinamantala nyo habang dumadaan sa transformation yan. Habang yung parang nasa loob siya ng cocoon. Naatakihin. Kasi pag lumabas na yan, nag-transform na yan, mas lalong malakas. Hindi siya matame. Sinamantala niya eh, yung time na yon na nasa loob siya ng cocoon. So yan. Yan ang reading for collectives ngayon. Hindi lahat tayo makaresonate dito ha.
Depends sa inyo. Nasagot ang iyong mga katanungan sa nareadingan o sa nakarelate sa reading. Pwede din yung iba dito reversal. Kaya yung gusto yung gustong pigilan, no? At that time na dumadaan sa transformation. So yan na lamang guys for